puso na ngayon po ay nakasama po kayo sa amin. Welcome po. At sa mga viewers po natin sa kanilang tahanan, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa aming live worship service. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong muli ay makupuri at aawit sa ating Panginoon. Ayon po sa awit 117, purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa, siya ay purihin sa lahat ng balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ako sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin si Yahweh. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Dahil sa panibagong umaga, tayo ginising niya upang purihin siya at awitan po siya. Purihin po natin ang ating Panginoon.
nais natin sa ating umaga, ang ating Panginoon ang ating unang naaalala. At sa umaga ito, patunayan po natin na ang ating Panginoon ay ating nais na maalala. Pagising sa umaga, naalala ka, sasabihin ang puso ko, pamilya.
walang hanggang sasabahin. Kung naman ang puso ko, ito ay mapanalangin sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pag-ilos ko'y aking inaasahan. Sa'yo lang tatagpuan, tunay na pag-aasawa. Nais kong ika'y maranasan, higop ng puso ko'y ikaw lamang. Ngayon, bukas, at kailanman, sa'yo ko'y iaharap. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasabahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mapanalangin sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasabahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mapanalangin sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasabahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mapanalangin sa'yo. Buong laman ng puso ko, ito ay mapanalangin sa'yo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, magandang umaga po. Maraming salamat po sa pagkakataon muli na kami inyong idinako rito, Panginoon, upang makapagbalik po ng papuri at pasasalamat sa inyo, Panginoon. Tunay nga po na karapat-dapat po namin kayong dakilain at sambahin, Panginoon. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, maging ito man po ay sa salita, sa gawa at sa isip, Panginoon. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso at isipan upang makalapit po kami sa inyo ng walang hadlang. At gayon din po, idinudulog po namin ang panambahan namin ito, Panginoon. Kayo po ang naway mag-alis ng anuman hadlang upang buong puso po kami makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay at kalakasan. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa amin, Panginoon. Ito po ay aming binabalik na may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Hebreo 10:19-25. Nasalitan po tayo sa pagbasa at sa uling talata po ay sabay-sabay po tayo. Hebreo 10:19-25. Ganito po ang sinasabi, kaya nga mga kapatid, tayo malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Tinupad niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos. Hanggang sa kabilaan ng alalong bagay ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos sa may tapat na kalooban at manibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayo ng malinis na buti sa pagkalinis ng ating mga puso at matawagan ng malusog na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sa Salamin natin kung sino ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal ng kapwa at sa paggawa ng mabuti. Sabay-sabay po tayo. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon kahit na nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon na nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Pinagpala na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Mari na po tayo mo po. Magandang umaga po sa ating lahat. Umaga po. Yan, purihin po ang Panginoon dahil sama-sama na naman po tayo sa umaga ito sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Mayroon pong isang kasaysayan tungkol sa isang bahay na susulog. Ang apoy nagsimula sa ground floor
Kaya ang isang bata na naiwan sa loob ng bahay ay umakyat sa bubungan, no, ng bahay upang makaiwas apoy. Subalit habang tumatagal, alam ng bata na hindi na siya makakaiwas apoy. Dahil dito, sumigaw siya sa kanyang ama na alam niyang nasa labas lamang ng bahay. Nang makita ng ama ang kanyang anak sa bubungan, siya ay sumigaw ng malakas. Sabi niya, "Anak, talon, sasaluhin kita." Subalit, walang makita ang anak kundi apoy at usok. Kaya lalo siyang natakot. Sumigaw siya sa kanyang ama, "Hindi po kita makita, ama." Patuloy ang pagsigaw ng anak. Sabi ng ama, "Anak, tumalon ka. Huwag mong alalahanin na hindi mo ako nakikita. Ang mahalaga, nakikita kita at sasaluhin kita." Ganyan din po ang buhay Kristiyano. Tayo ay nabuhay sa espiritual dahil sa pananampalataya at nabubuhay sa pananampalataya at mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos, magandang umaga po muli at hinihiling po namin ang Santong Espiritu na siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan sa umaga ito. Kayo nga po muli ang mangusap sa amin, itago niyo po ang inyong lingkod sa ilalim po ng inyong kabanalan. Kayo po ang mangusap, kayo po makita at kayo po mabigyan namin ng buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakahalaga ng pananampalataya sa isang Kristiyano dahil ito ang ating buhay, kaligtasan, pag-asa at kalakasan. Kaya ang manunulat sa ating serye sa Aklat ng Hebreo ay nagpapaalala na suriin natin ang ating buhay kung tayo nga ba ay nagtataglay ng mga katangian ng totoong pananampalataya. Para sa manunulat, napakahalagang makatiyak ang isang tao kung ang sinasabi niyang pananampalataya ay totoo o hindi. Maging si Apostol Pablo ay nagbigay ng ganitong paalala sa kanyang sulat sa 2 Korinto Kapitulo 13, talatang 5. Ito po ang ating mabasa sa 2 Korinto Kapitulo 13, talatang 5. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Gayon din si Santiago ay nagwika na may pananampalatayang patay at may pananampalatayang buhay. At ang nagmamataas sa kanyang sarili, na kaya niyang iligtas ang kanyang sarili, ay nagpapatunay na wala siyang pananampalataya. Ang nagmamahal sa mundong ito na higit kaysa Diyos, ay nagpapakitang hindi totoo ang kanyang pananampalataya. Gayon din ang ating Panginoon Kristo ay nagwika sa Mateo Kapitulo 7, na hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang tumutupad sa kalooban ng Diyos. Sa ganitong kadahilanan ay nagbibigay ng paalala ang manunulat sa kanyang sinusulatan at nagbibigay siya ng 3 katangian ng taong may totoong pananampalataya sa Diyos. No? At noong nakaraang linggo ay nabigyan pansin po natin ang unang bahagi na sinasabi natin, ang may tunay na pananampalataya ay lumalapit sa Diyos. No? Sa talatang 19 hanggang talatang 22. Nais ko pong balikan uli natin, talatang 19 hanggang 22 ng Hebreo Kapitulo 10. No? Sabi natin, the true faith grows near. No? Kaya nga mga kapatid, tayo malaya na makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daan, naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Tayo may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos, kaya lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. No? Alala niyo po, last time, ang binigyan pansin mo natin paggagamit sa English na salitang, ano nga yung 3 ulit natin binabasa sa English? Basahin ko po sa English. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus Christ, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Ano nga po yung paulit-ulit natin salita? Having, no? Napag-aralan natin ng word na having is the present participle of the word have, no? Ibig sabihin, ito ho'y pag-aari na may tunay na pananampalataya, no? At pangalawa, pag ginamit ho natin yung ing, ibig sabihin ay, pag ginamit yung ing, ibig sabihin, ang verb ay continuing, no? Sa madaling salita po, ito pong siya sabi ng manunulat. Ang mga tunay na may pananampalataya ay nagtataglay ng mga bagay na ito sa bawat araw ng kanyang buhay, every present day of his life, and it is continuing until the day of the Lord. No? It is continuing until the day of the Lord.
So, tunay na pananampalataya ay makakalapit o lumalapit sa Diyos. Yun po ang ating napag-aralan last time. No? Bakit po? Sabi natin, we have boldness to enter into the presence of God. No? Bakit po malaya tayong pumasok? Dahil bukas na ang daan papunta sa presensya ng Diyos. No? At sino ang nagbukas ng daan? Ang nag-aanyaya pumasok mismo ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, ang nagbukas mismo ng daan. At paano niya siya nagbukas ng daan? Sabi dito, ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. No? Ang nag-iimbita sa atin na pumasok sa presensya ng Diyos na hindi kayang ibigay ng lumang tipan ay naganap sa magitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So pangalawang dahilan po kung bakit tayo ay lumalapit sa Diyos, hindi lamang dahil bukas ng pintuan, hindi lamang dahil tayo iniimbitahan, hindi lamang dahil si Kristo mismo ang nagbubukas ng daan, kundi si Kristo mismo ang tunay at nag-iisang daan. No? Pangalawang katotohanan po ay sa talatang 21 ng Hebreo Kapitulo 10. Sabi dito, tayo ay may pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Tandaan natin, ang bahaging ito ay sinusulat para sa mga Hebreo. Sa buhay sa mga Hebreo, sa bayan ng Diyos, mahalaga sa kanila pagkakaroon ng punong pari o saserdote. Dahil sa magitan ng punong pari, sila ay nakalalapit sa Diyos. Kaya nga lamang ang ginagawa ng punong pari sa lumang tipan ay anino lamang na mga bagay na darating. Anino lamang ng ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Diliwanagin po natin ang ilang katanungan. No? Una po, sino po ang ating pinakapunong pari? No? Ayon po sa Hebreo Kapitulo 4, talatang 14. Hebreo Kapitulo 4, talatang 14. Kaya nga magpatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan, doon mismo sa harap ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Sino po ang ating punong pari? Ang sabi ng Biblia, siya ay si Jesus na anak ng Diyos. Kung ang mga pari sa lumang tipan ay lumalapit sa luklukan ng awa dito sa lupa, nakalarawan lamang ng luklukan ng awa doon sa kalangitan. Masigit na dakila ang ating punong pari dahil siya ay naglilingkod mismo sa harap ng tunay na luklukan ng awa ng Diyos sa kalangitan. At mas lamang ang ating kalalagayan kaysa kalalagayan nila sa lumang tipan. Bakit po? Dahil ang kalalagayan nila sa lumang tipan, sila ay lumalapit sa trono ng awa ng Diyos na anino ng bagay na katotohanan. At mas lamang, sabi natin, mas lamang tayo dahil tayo ay lumalapit hindi sa larawan, kundi sa tunay na anyo ng trono ng biyaya ng Diyos sa kalangitan. Dahil binuksan na ni Kristo ang daan patungo sa presensya ng Ama sa mamagitan ng katawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ano po ang tungkulin ng punong saserdote? Sa talatang 22, sabi po diyan, ano ang tungkulin ng punong saserdote? Sabi niya, siya ay namamahala sa sambahayan ng Diyos. Ano po ang ginagawa ni Kristo habang siya po ay namamahala sa sambahayan ng Diyos? No, sa madaling salita po, ang lahat po ng mananampalataya, kabahagi sa sambahayan ng Diyos. Tandaan po natin ang ginagawa ng mga pari sa lumang tipan ay larawan ng ginagawa ngayon ng ating Panginoong Hesus Kristo. At higit pa, no? Sa lumang tipan ay mayroong iba't ibang mga seremonya ng pagsamba. Naalala niyo po ba? Ilang klaseng handog mayroon sa lumang tipan? 5. No? At lahat po yan ay tumutukoy sa gagawin at ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kung ang mga pari sa lumang tipan ay naghahandog para sa kasalanan, si Kristo ay minsan naghandog sa kasalanan. Ang mga pari sa lumang tipan ay naghahandog para sa kanilang pasalamat at pupuri sa Diyos. Ang ating Panginoon Kristo po ay naghahandog sa Ama para sa atin. No? Siya po ang gumagawa upang ang mga hinahandog natin sa Diyos na mula sa ating puso, maging ito ay kaloob na panahon, talento, kayabanan, ay ginagawa ni Kristo na maging katanggap-tanggap sa Ama. Isa pong bagay ang maliwanag. Kahit po ibigay po natin ang buong mundo kay Kristo, no? Hindi po ito magiging katanggap-tanggap sa Diyos, no? Kahit ihandog man po natin ang ating buhay kay Kristo at sa Diyos, no? Hindi ito magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Alala niyo po, ang diablo nga, sinabi ng diablo kay Jesus, no? Ibibigay ko sa iyo ang mundo. Hindi ito magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Maliban ito ay ihandog ng ating Panginoong Hesus Kristo. So lahat po ng ating inihahandog, no? At ibinibigay na panahon sa Panginoon, at para sa ating Diyos na nagsisimbolo ng ating pagmamahal sa Kanya, ay nagiging karapat-dapat sa Diyos dahil kay Kristo. Ibig sabihin po, halimbawa po, nag-offering tayo, no? Nagbigay po tayo ng offering para sa Panginoon, o para sa Diyos, no? Hindi po yan acceptable sa Diyos unless it is given by faith sa Panginoong Hesus Kristo. Dahil si Kristo ang naghahandog nito sa ating Ama upang ito ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, no?
Pangalo po, ang sabi sa unang Timoteo Kapitulo 2, talatang 5, unang Timoteo Kapitulo 2, talatang 5, sapagkat iisang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Yesu Kristo. Hindi lamang po siya naghahandog sa Ama para sa atin, kundi siya po ang ating tagapamagitan. No? Siya po ang ating tagapamagitan. Pansinin po natin ang sinasabi ng talata, sapagkat iisang Diyos at iisa ang tagapamagitan. No? Ang ginroon po ng tagapamagitan ay upang pagkasunduin ang tao at ang Diyos. At yan po ay ginawa ng ating Panginoon Kristo. At ito ang kagandahan, no? Kapag lumalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, palagay nyo, diringgin kaya ng Diyos, papansinin kaya ng Diyos ang ating paglapit sa Kanya? Palagay nyo? Yes! Dahil mayroon tayong tagapamagitan, at sino? Ang tagapamagitan natin, ang namamagitan para sa atin, ang ating representative sa langit, ay siya pa nga ang namatay para sa atin upang tayo magamit ng buhay na walang hanggan. No? Isa pong napakagandang katotohanan. Iisa ang namamagitan at ang Diyos na ating niluluhuran. Isang Diyos at tao na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Siya ang tagapamagitan na nakakaunawa ng ating pinagdadaanan, nakakaunawa ng ating nararanasan. Kaya huwag na tayong mag-alinlangan na lumapit sa Kanya sa panahong kailangan natin. Maging si Apostol Pablo po sa Roma Kapitulo 8, talatang 31 ay nagwiga ng ganito. Ano bang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Di ba? Napakagandang katanungan, no? Kalabanin ka man daw po ng buong mundo. Kung nasa iyo ang Diyos, panalo ka. No? Sa talatang 32, sabi po niya, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? No? Alam niyo po, sa ating paglilingkod sa Panginoon, ang laging pinakahadlang ngayon, mga bagay na material, no? Mga bagay na pinansyal. No? At ito, umaagaw sa panahon ay pwede natin dapat ipagkaloob sa ating Panginoon Kristo. Pero siya sabi ng talata sa pamamagitan ng Apostol Pablo, si Kristo ang ating tagapamagitan, siya nag-alay ng kanyang sarili, sabi ni Kristo. No? Sabi ng Apostol Pablo, kung yung si Kristo nga ay binigay ng Ama para sa atin, yun pa kayang pangangailangan natin ang hindi pagkaloob ng Ama kasama sa ating Panginoong Hesus Kristo. Siya po ang ating tagapamagitan sa bagong tipan. Wala na po iba pang tagapamagitan na ibinigay ang Diyos maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo pong ginagawa ni Kristo sa pamamahala niya sa sambahayan ng Diyos, siya ang nagtitiyak ng ating kaligtasan. No? Siya ang nagtitiyak ng ating kaligtasan. Kaya nga po sinabi natin, pagdating sa kaligtasan, ang kaligtasan natin ay 3 tenses. No? Meron tayong past tense, meron tayong present tense, at meron tayong future tense. No? Para tayong nasa English grammar. Ano po? Past tense, ibig sabihin, no, yung ating kasalanan ay pinatawad na. No? Ang tawag po natin doon ay justification. No? Sa present tense, no, tayo ay inililigtas ng Diyos sa kasalanan. No? Inililigtas tayo ng Diyos sa kasalanan. Bakit? Ang kasalanan kasi masamang amo. No? Masamang magaling siyang mangalipin. Sabi ni Ating Panginoon Kristo, kayo'y pinalaya, manatili kayong malaya. Pangatlo is future tense, no? Yung tinatawag natin glorification, no? Ito po ay aalisin tayo ng Diyos sa presensya ng kasalanan. Dito sa lupa, hindi pa tayo makakaiwas talaga sa kasalanan. Bakit? Kasama natin sa lupa. At habang tayo nandito sa katawang lupang ito, kahabahagi natin lagi ang kasalanan. Pero dati ang araw na tayo haharap sa Panginoon. At sa pagharap natin sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, ang ating mga katawang panlupang ito ay babaguhin. Papalitan ng katawang hindi nagkakasala, hindi nasisira. No? Sa madaling salita, doon na po tayo sa harap ng presensya ng Diyos, makaiwas at malalayo sa kasalanan. At yan po ang tungkulin ng ating Panginoon Kristo. Siya po ang nagtitiyak ng ating kaligtasan na ang inumpisahan sa atin ng Diyos ay kanyang titiyakin, ay kanyang lulubusin sa araw ng pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi po niya sa Hebreo Kapitulo 7, talatang 25, dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos. No, maliwanag po yan. Ang lahat daw po ng lumalapit sa Diyos ay lubusan niyang maililigtas. Sa umagitan niya sapagkat ito ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sabi sa Roma 8:34, sino ang hahatol upang tayo'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling nabuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin.
Sino po ang hahatol sa atin? Kaya nga sabi ng Biblia, isa pong napakalaking biyaya at tayo po ay blessed kahit tayo po ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Naalala niyo po, ano po yung significance ng nasa kanan? Na si Jesus ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Sa ugalian ng mga Hudyo, meron po silang Supreme Court, at tawag natin Sanhedrin, no? Meron dalawang grupo po ng mga scribe, no? Kapag ang bumasa po ng sentensya ay nasa kaliwa, ang ibig sabihin po nun ay guilty. Pag ang bumasa ay nasa kanan, ang ibig sabihin, not guilty. At si Kristo ho ay nasa kanan ng Diyos. Sa tuwing tayo po ay nagkakasala, ang diablo ay nagsusumbong sa Diyos at sinasabi, "Oy, tingnan mo yung anak mong yan. Ayun, oh, may ginagawa na namang kalokohan ng anak mong yan." Anong sinasabi ng ating Kristo? Bayad ko na. Bayad ko na. Yan po ang role ng ating Kristo. Tinitiyak niya ang ating kaligtasan at siya ay tumitiyak sa atin. Sabi niya, ang inumpisahan niya sa atin ay kanyang tatapusin hanggang kailan? Hanggang sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mag-aalinlangan pa po ba tayo sa ating kaligtasan? No? Nagpahayag muli si Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 5, talatang 10. Sabi, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na tayo bilang mga kaibigan. Ulit ko po, dati tayo tinanggap kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo nagagalak dahil sa ginagawa ng Diyos sa magitan ng ating Panginoon Kristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Ano po ang benepisyo na pagkakaroon natin ng punong pari na nasa harap mismo ng Diyos? Sa ugali po ng Pilipino, mahilig tayo sa konta, no? Pag may kakilala ka, di ba? Sa regulasyon no, sa ating lipunan, ang laging ay whom do you know, no? Whom do you know, di ba? Pag pupunta ka sa isang opisina, naghahanap ka ng ng kakilala, no? Naghahanap ka ng kaibigan, naghahanap ka ng kakumpare, no? Ng pwedeng malapitan. Ito ang maganda, no? Sa langit, mayroon tayong kaibigan. Sinong ating kaibigan? At hindi lamang po kaibigan, ang sabi ng Biblia, kapatid. Ang ating panganay, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi sa talatang 16, kaya tuwag tayo magkatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Mga kapatid, mayroong kampases papunta sa Ama, isang biyaya na ninanais ng mga propeta sa lumang tipan, subalit naganap sa ating kapanahunan. Huwag mo pong sayangin ang pagkakataong lumapit sa Ama at manatili sa kanyang presensya. Tulad ni Haring David, ito ang kanyang pagnanasa. Sabi niya, mahal ko ang iyong templo, O Diyos, sa awit 84. Mahal ko ang iyong templo, O Diyos, o makapangyarihang Yahweh. Nasasabik na lingkod mo sa templo ko ay pumasok. Ang buo kong pagkatao ay umaawit na may lugod, sa masayang pag-awit ko ay pinupuri buhay na Diyos. Sa talatang 10, ang sabi niya, kahit isang araw lamang mas gusto ko pa sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Yan po ang naisin at damdamin ng isang taong ligtas. Excited na makasama ang Diyos. No? Excited na makasama ang Diyos. Dapat meron tayong ganyan laging excitement sa panahon ng sama-samang pagsamba, no? Maging sa ating personal na pagsamba sa Panginoon, dapat tayo excited lagi sa pagharap sa presensya ng Diyos. Sa awit 42, ito po ang sinasabi ng mga awit. Awit 42, kung papaanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Mga kapatid, makakalapit tayo sa Diyos ng tapat ang ating puso kung ang ating kaluluwa ay tunay na naghahanap sa ating Diyos. Ang sabi dito, ang uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos ng buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? At sino po ang nagtataglay ng biyayang ito na mayroon tayong punong saserdote? Ang sabi, silang mga kabilang sa sambahayan ng Diyos. Tayo ang mga tunay na may pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos ay nagtataglay ng capacity na makalapit sa trono ng Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. No? Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. So una sabi natin, yung hearing natin, we have
tayo ay may totoong pananampalataya? No. Because we have boldness to enter into the presence of God. Pangalawa is we have a high priest, verse 21 at verse 22. We have a clean heart and new lives. We have a clean heart and new lives. Verse 22, sabi nito, kaya't lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budi, sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Paano po ang tamang paglapit sa Diyos? Paano ang tamang paglapit sa Diyos? Ang talata po ay nagbibigay sa atin ng dalawang tamang hakbang sa paanong paglapit, ang tamang paglapit sa Diyos. Ang una, tayo dapat mayroong sincere heart. Sa Tagalog, pusong tapat. No? Pusong tapat. Ito po yung malaking problema ngayon ng mga tao. Ang sabi ni Propeta Jeremias, no? Sabi niya, ang puso. Sino nakakaunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ay sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpala ko ang bawat sa ayon sa kanyang pamumuhay at gagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ano po ang sinasabi ni Jeremias? May problema ang puso ng tao. Diba? Bakit? Pansinin nyo. Pagka minsan ay ngumingiti ka, pero sa puso hindi ka naman ngumingiti. No? Pag kinakausap ka, umuoo ka, pero ang puso naman hindi umuoo. No? Sumasang-ayon ng bibig, pero ang puso hindi kasang-ayon. No? Ito pong sitwasyon, ang puso ng tao ay magdaraya. Kaya nga sabi ng Biblia, bantayan natin ang mga pumapasok sa ating puso. Dahil ang lumalabas dito ang nagbibigay sa atin ng kasalanan. Ang bansang Israel, tulad ng ibang mga tao, lumalapit at patuloy na lumalapit sa Diyos. Ang kulang ko ay pusong tapat. Ang Diyos mismo ang nagsabi sa Jeremias Kapitulo 3, talatang 9. Ito sinabi niya, ito hindi niya ikinaya. Ano po hindi niya ikinaya? Ang kanyang pagtalikod sa Diyos. Bagkus ay dinumihan ng lupain ng mga lunyasya sa mamagitan ng pagsamba sa mga bato at punong kahoy. Ano po ang problema ng Israel? Ang problema ng Israel ay ang pagkakaroon niya ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan. At pagkatapos ang lahat ng ito, nagkunwari ang taksil na Huda na bumabalik sa akin, ngunit ito'y hindi taos sa kanyang puso. Tandaan po natin mga kapatid. Ang tao pwede natin madaya, pero ang Diyos hindi. Sabi ito, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pag nababasa po natin lagi, at madalas itong mababasa natin sa Lumang Tipan, ang lagi niyang ending at umpisa, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. No? Marami pong nabubuhay sa pagkukunwari. Kaya nagpapaalala po ang manunulat na tanging ikaw lamang ang makakaalam sa tulong ng Diyos upang matiyak kung tunay kang tapat ang iyong puso sa Kanya. Dahil dito ang Diyos ay nangako mismo. No? Dahil sa di katapatan ng ating puso, binigyan ng solusyon ng Diyos. Anong solusyon ng Diyos? Sabi niya, na magkakaroon ng pananampalatayang galing sa Diyos ay magkakaroon ng pusong tapat. Tingnan natin. Jeremias 24:7. Jeremias 24:7. Sabi po dito, makikilala nila na ako si Yahweh, sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos, sapagkat buong puso silang magbabalik loob sa akin. No? Anong sabi ng Panginoon? Buong puso silang magbabalik loob sa akin. Mangyayari huya kapag naoperahan na ng Diyos ang ating mga puso. Sa Bagong Tipan ay may isang tumanggap kay Jesus. No? Ang pangalan po niya ay si Simong Salamangkero. Narinig na ho ba ang pangalan niya? Subalit ang puso niya hindi na bago na nagnanais na gamitin ang pangalan ni Jesus para sa kanyang kapurihan at benepisyo. Kaya siya ay sinansala ni Pedro sa Gawa Kapitulo 8, talatang 21 hanggang 22. Ganito po siya sabi, Gawa Kapitulo 8, umpisa ko sa talatang 20. Sinagot siya ni Pedro, naway mapapahama ka, no? Kasama ng iyong salapi, sapagkat inakala mong makabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Verse 21, wala kang bahagi ni karapatan sa bagay nito, sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Verse 22, pagsisiyan mo ang kasamaan mo ito at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin ka niya sa iyong hangarin. Dahil nakikita kong puno ka ng inggit at bilanggo ng kasalanan.
Pinagbilinan din ni Apostol Pablo ang mga alipin at tagapaglingkod na maging masunurin sa kanilang Panginoon na naglilingkod na may katapatan sa puso alang-alang kay Kristo. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa nang may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyon na may nakakakita man o wala. Kasi madalas gumagawa tayo ng maganda kapag kami nakakita, no? Ang paalala ni Apostol Pablo, mas gawin nyo dapat kahit walang nakakakita. Hayaan nyo ang Diyos na nakakita ng lihim na inyong ginagawa ang magbigay sa inyo ng pagpapala at parangal. Sa lumang tipan po ay maliwanag na ang Diyos ay natatagpuan kung hahanapin siya ng buong puso at kaluluwa. No? Maliwanag po yan sa Deuteronomy Kapitulo 4, talatang 29. Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 29. Ito po ang ating mga basa. Gayunman matatagpuan ninyong muli si Yahweh kung siya ay buong puso ninyong hahanapin. Pangalawa po, sabi natin kanina, paano ang taong paglapit sa Diyos? Sincere heart. Pangalawa is full assurance of faith. Full assurance of faith. May matibay na pananalig sa Kanya. Sa Hebreo Kapitulo 11, talatang 6, sabi doon, ang dapat na lumalapit sa Diyos ay may pananampalataya. Pero siya sabi dito, ang may tunay na pananampalataya ay mayroong full assurance of faith. No? Ano pong klaseng pananampalataya? Kaya ang siya sabi dito, no? Sa Tagalog ang ginamit, may matibay na pananampalataya. Sa madaling salita, kung umisip ka na po ng isang matibay na bato, no? Nakalang nakakita na ba kayo ng matibay na bato? Ang matibay na bato, yung batong bakal. Ha? Kahit na pukpukin mo, baka yung martilyong pang nadurog, ano? Ito siya sabi sa akin, isang matibay na pananampalataya, mayroong full assurance, no? Ang ibig sabihin po dito ng full assurance ay mayroong confidence, entire confidence. Ang sabi po ng isang author, faith sees the invisible, believes the incredible, and receives the impossible. No, ulitin ko po. Nakita daw po ng pananampalataya ang invisible. No? Kasi kung nakikita mo naman yung visible, hindi na pananampalataya yun. No? He believes the incredible and receives the impossible. Dahil ang Diyos natin is the God of impossibility. Minsan po si Hudson Taylor, founder ng China Inland Mission, sa kanyang paglalakbay papuntang China. Ang barko na kanyang sinasakyan ay napadaan malapit sa channel between the southern Malay Peninsula and the island of Sumatra. Nakarinig siya ng emergency, nakatok sa kanyang pinto ng kanyang kwarto. Binuksan niya yung pinto at nakita niya ang kapitan ng barko. At sinabi sa kanya, Mr. Taylor, we have a problem. Sabi ni Mr. Taylor, anong problema ko? Na problema niyo? No? Wala tayong hangin ngayon. Tayo ay naaanod malapit sa isang islang tinitirhan ng mga kanibal. Dahil ang gamit pa nilang barko noon, hindi pa din motor, hangin, dilayag. Tanong ni Mr. Taylor, anong pwede kong gawin? Sabi ng kapitan, alam kong naniniwala ka sa Diyos. Kaya nais kong manalangin ka na magpadala ang Diyos ng hangin upang tayo ay maligtas. Sabi ni Mr. Taylor, sige gagawin ko sa isang kondisyon. Kailangang itaas mo ang layag ng barko. Napakamot sa ulo ang kapitan, sabi niya, ano yan? Yan ay isang malaking kahibangan. Bakit ko itataas ang layag, wala man lamang simoy ng hangin? At isa pa, iisipin ng aking mga tauhan sa barko na ako'y nasisiraan ng bait. Subalit dahil sa pamimilit ni Hudson Taylor, sumang-ayon ng kapitan. Umalis ang kapitan at ipinataas ang layag ng barko. Makalipas ang 45 minutes, bumalik ang kapitan at nakita niyang nakaluhod pa rin si Hudson Taylor at nananalangin. Sinabi niya kay Hudson Taylor, pwede na po kayong tumigil sa pananalangin. Mayroon na po tayong hangin na higit pa sa kailangan natin at hindi namin alam ang gagawin. Ganyan po ang ninanais ng Diyos. Magkaroon tayo ng isang pananampalatayang tapat at walang pag-aalinlangan sa Kanya. May isa pong author na sulat ng ganito, can you be called a faithful Christian? Halimbawa po, kapag ang baterya ng kotse mo ay umaandar paminsan-minsan, pwede mo bang pagtiwalaan ito? Di ba, pag babiyahe ka, kailangan maayos ang ating baterya. Kapag ikaw ay empleyado at pumapasok ka lamang minsan-minsan isang linggo, ikaw ba ay katiwa-tiwalang empleyado?
Kapag ang motor mo ay patigil-tigil ng takbo, pagtitiwalaan mo ba? Sa ating buhay pananampalataya, kapag hindi tayo lagi nananalangin sa Panginoon, na nagsasabing manalangin kayong walang patid, matatawag ba natin ang ating sarili na tapat na mananampalataya? Kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia araw-araw tulad ng ninanais niya, maasabi natin tayo ba ay tapat na mananampalataya? Kung hindi natin ibinibigay ang pangako natin sa Kanya, masasabi ba natin tayo ay tapat na mananampalataya? Kung hindi tayo lagi sumasamba sa Kanya, masasabi ba natin tayo ay tapat sa Kanya? Di po ba tama lamang na mag-expect ang Diyos sa atin ng ating katapatan dahil siya ay laging tapat magpakilanman? At sino po ang focus ng ating pananampalataya? Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, sabi ng manulat ng Hebreo, i-focus natin ang ating paningin kanino? Kay Kristo. Wala na po dapat ibang object pa ang ating pananampalataya. Dahil si Kristo lamang ang dapat nating pakatitigan, no? At siya ang magdadala sa atin hanggang sa buhay na walang hanggan. Bakit tayo makalalapit sa Diyos? No? Bakit tayo makalalapit sa Diyos? Dahil sa ginawa ng Diyos, ginawa ng ating Panginoong Kristo. Sabi sa verse 22, lumapit tayo may malinis na budi, sapagkat nalinis na ang ating mga puso, tinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Ito po ay isang figure of speech na nauunawaan ng mga Hudyo. Dahil ito ay maliwanag na itinuturo sa lumang tipan. Ang mga pari sa lumang tipan ay patuloy na naglilinis sa kanilang sarili at sa mga kagamitan sa loob ng templo sa magitan ng malinis na tubig at ng dugo, at patuloy na iwiwisik bilang tanda ng paglilinis. Subalit ang lahat ng ito ay panlabas na anyo lamang na naglalarawan ng ginawa ng ating Panginoon. Tanging si Kristo lamang makapaglilinis ng puso, at ang banal na Espiritu ang nagpapabanal sa kaloob-looban ng tao. Kay Kristo ang ating makasalanan ay nililinis ng dugo at nagdadala ng pagbabago sa ating buhay. Magkasama po ang dalawang ito. Binabago tayo ni Jesus at tayo ay nababago. Ito po ang tinatawag ng Biblia na sanctification or kabanalan. Ang sabi ng Biblia, hinugasan tayo, nilinis ng dugo ni Jesus at tayo ay naging banal sa harapan ng Diyos. Dalawang katotohanan po ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa kabanalan sa bahagi ito ng Biblia. Sabi ito, sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay ang ating mga katawan. Unahin natin, nilinis na ang ating mga puso. No? Sabi natin kanina, ang problema ng tao ay ang alin? Ang puso. No? At nagbigay ang Diyos ng solusyon. Anong ginawa ng Diyos? Nagkaroon ng operation. No? Anong ginawa ng Diyos operation? Heart transplant. Pinalitan niya ang ating puso. Ang ating pusong bato, pinalitan niya ng pusong, hindi ko alam tawag doon. No? Marshmallow ba tawag doon? Ha? Ang pusong mamon, no? Kaya mga Kristiyano, maraming Kristiyano matatampuhin, no? Ang sabi ng Biblia, nilinis na ang ating mga puso. Kapag natin yung salitang, salitang ito, ano pong ibig sabihin? Pag natin yung salitang na, ano ibig sabihin nun? Ha? Past tense. Tapos na, no? Dahil hindi tayo makalalapit sa Diyos nang may marumi at mandarayang puso. Ulitin ko po, hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos na may marumi at magdarayang puso. Kapag lumapit ka sa Kanya na mayroong pagpapakumbaba, ang biyaya ng Diyos ang nag-oopera upang palitan ng bagong puso upang tunay kang makalapit sa Diyos dahil ang laman ng puso mong bago ay si Jesus. Ang tawag po natin sa theology na ay positional sanctification, no? Positional sanctification. Ano po ibig sabihin nun? Nilinis na ang ating puso, ang dating marumi, no? Sa madaling salita po, kaya ang Biblia ay nagsasabi ng saints, no? To the saints in Ephesians, no? To the saints in Colossae. Sa madaling salita po, ang lahat ng mga mananampalataya ay santo. No? Tingnan mo yung katabi mo kung santo ba yan o santita. No? Yan po ang katotohanan ng banal na kasulatan. Ang lahat po ng sumampalataya at lumalapit sa Diyos ay binabago ng Diyos ang kanyang puso. Nililinis ng Diyos ang kanyang puso. Ang dating pusong magdaraya, ang dating pusong makasalanan, ay pinalitan ng Diyos ng bagong puso. Sa madaling salita, sa harap ng Diyos, ikaw ay ano? Ikaw ay banal. No? Positionally. Ano ibig sabihin po positionally? Hindi po natin kabanalan yan. Taglay natin ang kabanalan ni Kristo. Ito po nakakatuwa at kabalintunaan na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Nung si Kristo po ay pumunta dito, siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Sinuot po niya ang ating kasalanan, at ibinigay niya sa atin ang kasuotan ng kabanalan.
Ang requirement po sa lumang tipan na tayo sumunod sa mga utos, napakaraming utos, maliban sa 10 utos, pero mahigit 1,000 utos ang lumang tipan. No? Yung 10 utos na nga lang, hindi natin masunod, yung pang mahigit 1,000 utos. No? At ang dahilan po ng mga utos ay upang ano? Upang tayo ay maging banal. Subalit ka hindi nga natin masunod ang 10 utos. Kaya ang sabi ng Diyos, yung requirement niya na kabanalan, ay anong ginawa niya? Ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Sa madaling salita po, ito po ang katuparan ng pangako ng Diyos na bibigyan na tayo ng isang bagong puso na may capacity na sumunod sa kanyang kalooban. No? Na may capacity na sumunod sa kanyang kalooban. Naalala niyo po, nang una nagkasala ang tao, no? Nasira po yung capacity natin na sumunod sa kalooban ng Diyos. At ngayon, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Mapalad po tayo dahil pinatawad tayo ni Kristo. Mapalad po tayo dahil hinugasan na ni Kristo ang lahat nating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Mamuhay na tayo ng may kabanalan. Kaya ba natin? Opo. Dahil hindi lamang bagong puso ang ibinigay ng Diyos, kung hindi maging ang ating katawan ay hinugasan ng kanyang dalisay na tubig. No, dalisay na tubig ang ating katawan. Hindi po ito tumutukoy sa bautismo. Ang tubig po ay nagsisimbolo ng ano? Nagsisimbolo ng salita ng Diyos. Kapag binabasa po natin ang salita ng Diyos, ito nag-uudok sa ating mga puso upang ano? Upang tayo magsisi sa ating mga kasalanan. At sa ganun tayo nahuhugasan ng dalisay na tubig, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Bakit po? Kahit po 1,000 beses kang ilublob sa bautismo, hindi malilinis ang ating katawang puno ng kasalanan. Ang tanging makapaglilinis lang po kapag ang puso natin ay humihingi ng tawad sa Diyos. Kapag narinig natin ang katotohanan ng salita, doon lamang po tayo malilinis ng dalisay na tubig. Sa lumang tipan po, kapag ang isang tao ay, halimbawa po, nung isang araw napatakan ako ng butiki, no? Sa kanila po, nung pag napatakan ka ng butiki, kinakailangan mong maligo. Sa buong maghapong yun, marumi ka. No? Sa buong maghapong yun, marumi ka. Ang damit mo ay lalaban mo, kinabukasan ka pang pwedeng pumasok sa templo. No? Subalit sa atin, dahil sa ginawa ng ating Paiso Kristo, tayo ay nilinis ng banal na kasulatan, hindi lamang sa seremonya, kung hindi ang panloob at ang panlabas. No? Sabi natin kanina, hinugasan ng Diyos ang ating mga puso, pinalitan niya ang ating mga puso. That is panloob. No? Yung katawag natin positional sanctification. Pangalawa siya sabi dito, hinugasan ng Diyos ang ating mga katawan. That is external. No? That is what we call practical sanctification. No? Ulitin po. Positionally po, tayo po ay 100% banal sa harapan ng Diyos. Kaya ang iba ho, nag-aalala nga, sabi niya, parang hindi naman ako, pastor, makapaniwalang banal ako. Bakit? Ang dami pong kasalanan, ang dami pong violation. No? Positionally po, tayo po ay banal sa harapan ng Diyos. Pero ang pangalawang bahagi po is practical sanctification. Sa madaling salita, pagkamisan po ang layo ng positional at ng practical. No? Ang positional kabanalan ho natin is 100%. Ang practical kabanalan natin, ano? Hindi pwede yung maging zero yan. Hindi yung pwede maging zero yan. Dahil itinanim na sa atin ng Diyos ang kanyang kabanalan. At yan ho ang magpapalago sa atin. Medyo magkalayo po yan. Medyo magkalayo ang positional sanctification sa practical sanctification. Pero ito pong hangarin ng Diyos. Sa paglilinis sa atin at sa pagsasanay sa atin sa kabanalan ng Diyos, ang practical sanctification ay lumapit. Unti-unting lumapit. Hanggang sa magtapat po pareho yung 100% kapag harap natin sa Diyos. Ang buhay pananampalataya po ay buhay na paglago sa kabanalan. Anong sabi ng ating Diyos? No? Ang inyong Ama ay banal. Kaya tayo ay mabuhay sa kabanalan. No? Ito po ay tinutukoy sa ginawa ng banal na Espiritu na matapos operahan ka ng Diyos at palitan ng puso ang Espiritu, ang nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo upang ang katawang nagkakasala ay mababago mula sa pagiging makasalanan tungo sa kabanalan. Pagiging masuwayin tungo sa pagiging masunurin. No? Pagiging makasarili tungo sa pagiging maibigin.
At iyan ay dahil sa banal na Espiritu na ninirahan sa buhay ng isang tao na mananampalataya. Kaya sabi mo natin kanina, imposible na hindi po makikita sa atin ang practical holiness because you have the power of the Holy Spirit. No? Kaya ang sinasabi ng manunulat, ito po'y taglay natin. At kung taglay natin ang banal na Espiritu, ang banal na Espiritu, ang gawa ng banal na Espiritu ay makikita sa ating buhay at ito'y magre-resulta ng pagbabago sa ating buhay. Maliwanag po yung sinabi ng Apostol Pablo sa Titus Kapitulo 3, talatang 5. Tito Kapitulo 3, talatang 5. Sabi dito, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa mamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo pinanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Kaya nga po ang salitang born again, no? Sa banal na kasulatan ay hindi po relihiyon, kundi isang karanasan. Ang salita kong born again ay hindi isang relihiyon. Kaya mali ang pagkakatagalog ng ating Biblia, kung tutusin, no? Mali din ang ginamit niya sa English na born again. Dahil sa original po talaga, walang salitang born again, no? Yung again ho doon ay dahil hindi dapat again. That is, it must be born from above, no? Sa madaling salita, tayo pinanganak sa ayon sa kalooban ng Diyos at ito'y nagre-resulta ng ano? Ng pagbabago. Yun po ang idea at yun ang konsepto ng born again, no? Ipinanganak na muli na ano? Na mayroong pagbabago sa ating buhay. Kaya ang sabi ng unang Apostol Pablo, Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 17, kaya ang nakipag-isa kay Kristo ay ano? Sa nang bagong nilalang. Hindi sinabi doon, magiging bagong nilalang, no? Because God has given us a new power, no? A new power. At binago ng Diyos ang ating katawan. Sabi dito, hinugasan ang ating katawan upang maging ano? Upang maging tirahan ng banal na Espiritu. Nagkaroon ng transformation. Hindi man po natin nakikita nung tinanggap natin si Kristo. Ang ating katawang makasalanan ay nilinis, hinugasan ng Diyos upang maging tirahan ng Santong Espiritu. Sa madaling salita po, may nanirahan sa atin. Ang ating mas maruming katawan ay hinugasan upang gawing templo ng banal na Espiritu. Hindi na po multipurpose ang ating katawan. Kung dati pwedeng gawin ang ating katawan kahit anong gusto natin mong gawin. Pero ngayon ito ay tirahan na ng banal na Espiritu. At kung tirahan ng banal na Espiritu, dapat ang gawin ng ating katawan ay unti-unti rin umaayon sa naninirahan dito. Sa madaling salita, kung saan mo tayo pupunta, dala-dala natin ang banal na Espiritu. At kapag tayo nagkakasala, ang banal na Espiritu ay namimigati sa atin. Ang tawag po natin dyan, practical sanctification. Araw-araw tayo binabago ng Diyos upang maging kahawig ni Kristo. Dahil dito malaya na tayo makalalapit sa banal na presensya ng Diyos. Taglay ang kabanalan ni Kristo. Ano po ang unang tanda ng totoong pananampalataya? Ang may totoong pananampalataya ay lumalapit sa Diyos. Hindi po lumalayo sa Diyos. No, lumalapit sa Diyos. Bakit po? Dahil malaya na tayo makapapasok sa presensya ng Diyos. Sinasamantala niya ang bawat pagkakataon. Excited siya sa bawat pagkakataon na lumapit sa presensya ng Diyos. Dahil meron tayong punong saserdote na namamahala sa sambahay ng Diyos. Meron tayong access papunta sa Ama. Dahil nilinis na ang ating puso, tinugasan na ang ating katawan ng tubig na dalisay na siyang salita ng Diyos. Ano po ang dapat nating tugon? Una, lumapit tayo sa Diyos at manatili sa kanyang presensya at kabanalan. Lumapit tayo sa Diyos at manatili sa kanyang presensya at kabanalan. Napakaganda kong basahin natin lagi ang kanyang banal na kasulatan. Upang tayo po lagi nating maranasan ang presensya ng Diyos. Pangalawa, lumapit po tayo sa Diyos na may dalang handog na karapat-dapat sa Diyos. Ulitin ko po, lumapit tayo sa Diyos na may dalang handog na karapat-dapat sa Diyos. Kung babasahin yung Hebreo Kapitulo 13, ito yung mga paburi at pasasalamat, no, na nagmumula sa pusong may pananampalataya sa Diyos. Tandaan natin, napakahalaga. Ako magbibigay po tayo sa Panginoon ng anumang handog, maging talento anuman. Ito po'y dapat karapat-dapat sa Diyos. Pangatlo, lumapit tayo na may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Tayo lamang po nakakalam. At ang Diyos kung ating puso ay tapat. Tayo lamang po nakakalam. Pero napakaganda po, magpasuri tayo sa Diyos. Dahil ang puso natin ay magdaraya. Magpasuri tayo sa Diyos at katulad ng panalangin ni Haring David, ang hinihiling ni Haring David, isang pusong tapat, ang sa Kanya ay likhain. Nawa po masumpungan tayo ng Diyos na may binagong puso na pinanalhanan ni Jesus. Binabago ang ating katawan at ginawang templo ng banal na Espiritu at nag-aalay ng handog na karapat-dapat sa Diyos at ating Ama. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
at panahon sa iyo iaalay at maglilingkod ako bawat araw. Ikaw ay namatay nang ako ay maligtas doon sa Kalbaryo. Nagtiis ng hirap ang buhay ko ngayon ay maging kapatid mo. Lagi akong magtatapat sa'yo. Ang mga nasa dilim na alipin sana, nais kong sa paanan mo'y madala. Sa sarili pagpapalag na kami, kung kaya sa'yo sila'y ilalangin. Ikaw ay namatay nang ako ay maligtas doon sa Kalbaryo. Nagtiis ng hirap ang buhay ko ngayon ay maging kapatid mo. Lagi akong magtatapat sa'yo. Sabi ko sa Malakas 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong magkasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay nito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Maaari na po tayo magkatuwa. Kayo ay malugod sa inyong tahanan, kami naghahandog. Kayo ang may kamahal, lumikha ng lahat. Taos-puso kami nagpasasalamat. Aming tagahanay ay inyong tumayan, puso ng pag-ibig sa aming kapatiran. Tumaganap naman ang inyong salita, bunga ng pagbibigay ng tapat at kusang. Sa aming mga tinatangkilik, maluwag naming ibinabalik magmula sa butan ng iyong pagpapala at iyong di masukat na pagmamahal. Malugod kayo naman na inyong abang likpan. Amen. Amen. Ipanalangin po natin mga kalod. Mga naming Diyos, pangalayan sa lahat, namin po'y magpupuri, nagpapasalamat Lord God sa inyo, Panginoon, na kami ay sama-sama na nandito Lord God. Alam po namin Lord God na lahat ay may dahilan at may reason po kung bakit kami nandito Panginoon, upang magpuri, magpasalamat Lord God, maaral Panginoon ng inyong mga salita. Salamat din po Lord God sa mga kaloob na ito na nalingkop. Pagpalain niyo po ito upang sa ikalalago Lord God ng ministry, Lord God. Salamat po, Ama. Patuloy niyo rin pong pagpalain ng mga nandito, Lord God. Ibuhos niyo po ang pagpapala ng sigsig, libig at tumahapo. Thank you, Lord. We praise you, Lord. We glorify you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na muna tayo.
napakaganda po nung mensahe nung awit kanina. Ano? Ito po ay matagal ko ng hindi na awit. Medyo nagkaroon po ako ng kabuluhan nung nakilala ko si Kristo. Nung tinanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po kasi nga unti-unti tayong tinuturuan ng Panginoon uli. At binibigyan tayo ng panahon upang lagi tayong matuto kung ano yung tama at mali na kailangan nating hakbangan. Kaya nga nung habang kinakanta ko ito kanina, nakasama kayo, sabi natin sa koro, ikaw ay namatay, ng ako ay maligtas. Doon sa Kalbaryo, nagtiis ng hirap. Ang buhay ko ngayon ay paging tapatin mo, lagi ako matatapat sa iyo. Napaka payak na salita pero napaka makahulugan, di ba? Kaya ito yung isang parating nagpapaalala sa atin na hindi po nawalang kabuluhan yung kamatayan ni Kristo doon sa kusang Kalbaryo. Kumbaga hindi siya naging talunan sa atin. Bagamat yung iba ay hindi pa naniniwala. Pero tayo ngayon, ito, nagawagi ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, nais ko pong basahin sa inyo ang unang Korinto, Kapitulo 11, mga talata pong 22 hanggang 23, para alalahanin naman po natin ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kung paano niya sinakripisyo ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan, at upang tayo ngayon ay maging ganito. Diba? Di ba kayo natutuwa na kayo ay kabilang sa pamilya ng Panginoon? Amen. Parang mahina. Amen. Amen. Parang nalulungkot po ba kayo? Hindi naman. Kasi iniisip ko nga, baka ako nalulungkot kayo. Hindi naman po okay naman na naging pamilya tayo ng Panginoon. Amen. Praise God. Sabi po niya dito sa unang Korinto Kapitulo 11, mga talata kung 22, pasensya na po kayo, medyo parang malabo ata yung face shield ko eh. Nakasalamin na ako eh. Parang hindi pa niya kayang tagusin. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sa verse 23 po, 29, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Napakaganda ng paalala ng Diyos sa atin kanina, yung salitang kabanalan. Para akong lumulutang kanina habang nagsasalita ang ating pastor ng kabanalan. Tayo po ay binanal ng Panginoon. Biyaya na lang po ng Diyos kung bakit tayo nakakagawa ngayon ng mabuti. Di ba? Kasi ayaw naman talaga natin gumawa ng mabuti. Gusto natin laging nasa bingit tayo ng alanganin eh. Pero salamat po sa Panginoon kasi meron tayong panahon para magsisi. May panahon tayo para bumalik sa kalagayan nating tayo ay binanal ng Panginoon. Kaya nga po, habang inaalala po natin ito, sabi nga po ng salita po ng Panginoon, ngayon na yung oras, ngayon na po yung panahon para muli tayong umamo sa Diyos. Kumbaga parang yung nawala, gusto na uling bumalik. Gusto na uling niyang maranasan kung ano yung buhay na meron siya noong mga panahon na yun. Alam naman natin, nasa piling tayo ng Panginoon. Alam naman natin na ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus para sa atin. Kaya nga hanggang ngayon po, inaalala pa rin natin ito eh. Every first Sunday of the month, lagi po natin itong inaalala para laging magpaalala sa atin.
para ito yung patuloy na maging pundasyon ng ating pananampalataya na hindi natin siya malimutan. Na patuloy siyang nandyan, oy, namatay ako sa krus para sa kasalanan mo. Pero kung meron po tayong mga alam na hindi na karapat-dapat sa Panginoon at gagawin po natin ito, na alalahanin po na ang kanyang kamatayan, ito na po yung oras para muli tayong lumapit sa Kanya. Tayo po ay lumapit ng mayroong tapat na puso. Sabi nga po dun sa mensahe natin kanina. Sige po, lumapit po tayo sa Panginoon bago natin ganapin ang ating banal na hapunan. Manalangin po tayo na. Narito ang iyong mga anak, Panginoon. Narito po kami sa inyong harapan at nalilingkuhan. Salamat po sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po dahil sa iyong kamatayan ay nandito kami bilang iyong mga anak, Panginoon, na iyong niligtas at binago ang aming buhay. Salamat po sa panibagong hamon ito na binigay mo sa amin, na kami maging tapat sa aming pananampalataya. Dahil kayo po ang may akda ng lahat sa amin ngayon. Salamat po sa iyong katawan na nabayubay doon sa krusang Kalbaryo. Salamat po sa dugo na dumanak, Panginoon, para mahugasan po, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Salamat sa kalayaan, sa kagalakan, sa katuwaan, sa bagong pamilya na meron kami ngayon. Salamat sa mga pagpapala. Salamat po, dahil kung wala kayo, wala po kami ngayon. Salamat sa God's Beloved Christian Ministries na siya mong pinili para sa amin. Sa mga manggagawa namin, Panginoon. Sa lahat po ng mga anak mo na nanonood sa mga sandaling ito, Panginoon. Salamat po sa kanila. Salamat po sa lahat sa amin na nandito ngayon. Dahil kabilang po kami sa iyong tinubos doon sa krusang Kalbaryo. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang tinapay na simbolo ng iyong katawan. At sarong na simbolo ng iyong dugo, Panginoon. Naway ito'y patuloy na magpaalala sa amin. Magbigay sa amin, Panginoon, ng tagumpay. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay naging tagumpay doon sa krusang Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Kaya patuloy namin ibinabalik sa inyo at patuloy mo itong basbasan, Panginoon. Upang lalo itong magbigay, Panginoon, ng kalakasan at katatagan ng aming pananampalataya sa inyo. Kaya Lord, salamat po at patuloy namin ibinabalik sa inyo ang mataas na papuri at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan sa aming Panginoong Jesucristo. Amen.
pwede po ba nating awitin uli yung unang stanza lang, tapos yung coro, bago po natin take yung ating Lord's Supper. Nais ko ay maging dapat sa'yo, buhay ko ay lagi nang gamitin mo. Nais mo ang panahon sa iyo iaalay, ang maglilingkod ako bawat araw. Ikaw ay namatay, nang ako ay maligtas. Doon sa Kalbaryo, nagtiis ng hirap. Ang buhay ko ngayon ay paging tapatin mo. Lagi akong magtatapat sa'yo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraperoso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Gawin po natin. Gayun din naman matapos maghapunan, ay inawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Gawin po natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom, sa sarong ito ay pinahayag ninyo ang katawan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sabay-sabay po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa iyo sa mga makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo ang bugtong na anak niya at ating Panoon. Sa iwagan ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Virgen Maria, nagdusa sa hato ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at iniling, bumaba sa dahon ng mga patay, sa ikatlong araw ay nabuhay ng muli, umakyat sa langit at nakaluktok sa kanan ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat, wala roon paparito upang humuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Iglesia ng Gagana, sa puluhan ng mga taong dinala ng Diyos, sa patawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay ng panahon. Siya naman. Ang Espiritu Banal, ng mga kaumilanan, ng buong kalangitan. Amen. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po dahil kayo po ang nagdala sa amin sa iglesyang ito. Salamat po sa iyong pag-iingat sa amin. Sa kabila po, Panginoon, ng banta ng COVID-19, nandito po kami at nagpapatotoo, masaya, Panginoon, ang aming kalooban na kami ay patuloy niyo pong nililigtas araw-araw. Salamat po sa mga manggagawa na yung binigay sa amin, Panginoon, kay Pastor Joel, Sister Rasmin, at kay Pastor Nori Joy, O Diyos, na siyang patuloy mong ginagamit upang lalong tumibay at manalig kami sa mga salita mo na siyang inihahayag mo sa bawat isa sa amin.
Salamat din po sa aming mga bisita na kasama namin ngayon. Maasa po kami, Panginoon, na hindi lamang po ngayon, kundi mas marami pang mga araw, Panginoon, buwan at taon na kami magkakasama upang patuloy kami magpalakasan at mabigyan namin ng tuon, Panginoon, ang sinimulan mo sa buhay ng bawat isa sa atin. Nawa, Lord, ikaw rin po ang magpala, maging sa mga viewers po namin ngayong umagang ito. Nawa, Panginoon, ano po yung kanilang mga kalagayan. Patuloy mo po itong abutin, Panginoon, ano man yung mga kahilingan nila sa panalangin. Patuloy mo po itong ibigay sa kanila, Panginoon. At maging sa lahat po ng mga estudyante namin, sa lahat po ng may mga trabaho, sa mga naghahanap pa lang ng trabaho, Panginoon. Kayo po ang magpalakas at magbigay po sa amin, Panginoon, ng tiwala na kailanman, O Diyos, ay hindi mo kami iiwan, ipababayaan. Kaya Lord, pinagkakatiwala po namin ng buong maghapong ito, anuman po yung aming pang gagawin mamaya, naway patuloy po naming taas, Panginoon, ng iyong pangalan sa bawat bahagi ng aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, salamat po at patuloy naming itinatanghal at patuloy naming ipinapaabot sa inyo, Panginoon, ang mataas na papuri sapagkat kayo lamang ang Diyos na dapat na umangkin ng mga ito. Sa Kanya na mga pag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-harap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, magmula pa nung una, ngayon at pagpakailanman. Amen. Amen.